Pilipinas, magandang araw po sa inyo, ka-coffee, Luzon, Visayas at Mindanao, sa mga ka-coffee natin nakatutok sa atin. Abroad at nasaan man po kayo ngayon, kumusta po kayo? Binudol na naman po tayo ni Sara Duterte. Nagdrama na naman, pumunta dyan sa Senado. Actually, expected ko na to. Kung nakita nyo yung post ko, acting-acting lang yan eh. Kunyari pumunta sa Senado kasi second day po ng impeachment trial niya ngayon. Siyempre, kapag na-judge siya sa Senado, isipin mo, mukhang a-attend ito eh. Bagamat, honestly hindi naman talaga siya required kasi pwede siyang i-represent ng kanyang counsel. Kasi kahapon, first day po yan ng trial, wala po siya, di ba? Okay, walang mali dyan. Honestly wala naman talagang mali dyan kasi nakalagay din naman, pwede siyang i-represent ng kanyang counsel. Pero, nililin lang na naman po tayo. Panlilin lang ba yun? In a way, no? Pero ako hindi naman ako nalilin lang kasi alam ko naman talaga na drama lang yun, part lang yun ng acting ni Sara Duterte. Pero may ibang ibig sabihin. Siyempre, yung mga pangyayari dyan sa Senado, entitled tayo sa ating mga sariling interpretasyon, sa ating mga sariling opinion. May nag-message sa akin, anong pangalan, hindi ko napapangalanan, no? Nag-fake news daw tayo. Paano naging fake news ang opinion? Paano naging fake news yung sarili kong analysis? Nagagalit siya sa akin. Ewan ko kung napapanood niya ngayon, magme-message sa akin, ka-coffee, fake news ka naman daw. Kasi about dun sa kainan, no? Diyan sa prosecution at yung kampo ni Sara Duterte dyan sa defense na mukhang talunan itong kampo ng defense. Analysis ko yun eh. Paano naging fake news ang analysis? Nagbigay ba ako ng kasinungalingan? Opinion ko yun, analysis ko yun. So ibibigay ko sa inyo kung ano yung analysis ko. Bakit nagpunta si Sara Duterte dyan sa Senado? Kayo mga dilis, masasaktan na naman kayo sa sasabihin ko. Nagpunta si Sara Duterte dyan para iparamdam sa mga senator judges, nagbabantay ako sa inyo. Nagpunta siya dyan para ipaalala kay Amy Marcos, ipaalala kay Robin Padilla, ipaalala kay Pia Cayetano, kay Alan Peter Cayetano, kay Joel Villanueva at sa ilan pang mga DDS senators. Ipaalala sa kanila, nandito ako. Kapag hindi kayo umayos sa trial na yan, gagantihan ko kayo, gagamitin ko yung mga DDS para iganti yung sarili ko sa inyo. In short, hindi ko kayo ipapaboto. Masakit na naman yan mga DDS. Ginawa ni Sara Duterte yan, i-remind yung mga senator judges, nagbabantay ako sa inyo and anytime I can go to the Senate. Pwede ako pumunta dyan anytime, magdala ako ng hakot dyan, etc. At hahabulin ako ng tao, pupuntahan ako ng media, magsasalita ako, magpe-press con ako under a controlled environment. Nakita mo yung press con? Press con ba yun? Hindi makasagot sa mga tanong? Kasi hindi yun yung objective. Yung pagpunta niya dyan, definitely hindi para sa impeachment trial niya. I-remind yung mga senador, umayos kayo. Pananakot yun. Kasi kung impeachment trial yan, total nandiyan ka naman, and magandang optics yan, kung dadalo ka, unfortunately, mahirap yan para sa iyong legal counsel kasi mamaya kung anong sabihin mo, magkalat ka, etc. Didagdag trabaho na naman po yan sa mga abogado mo. Sabi ng kampo ni POA, legal counsel niya, magmi-meeting daw po sila dyan. Kaya nagpunta si Sara Duterte. Sino pang tangang DDS ang maniniwala na pupunta siya dyan para mag-meeting? Number one, bakit dyan kayo mag-meeting sa Senado? Meron ba kayong dedicated room? Okay, may holding area. Pwede ba kayo mag-meeting yan? Di ba? Confidentiality. Kung pag-uusapan ninyo anything about the impeachment case, about your defense, about your evidence, etc., hindi nyo gagawin dyan sa Senado. Sa closed door. Alam nyo na nandiyan sa Senado, maraming matang nakatingin. Maraming media nakatingin. Halos lahat ng kwarto, halos lahat ng corridor covered with CCTV. Tapos dyan kayo magbi-meeting. So niloloko lang na naman itong mga tangang DDS na to. Niloloko na naman kayo ni Sara Duterte. Sino ang maniniwala magbi-meeting kayo dyan? Hindi sila magbi-meeting dyan. Number one, magbi-meeting. X yan sa eksena. Hindi meeting ang purpose dyan. Pangalawa, press con. Hindi press con yung ginawa. Ilang tanong, isa, dalawa, hindi nga sinagot yung mga tanong ng media. Definitely, hindi press con yung purpose. Ano yung purpose? Number 3. Yun yung sinabi ko sa inyo. Takutin yung mga senador na nag-aalangan. I'm watching. Yan ang gustong mensaheng iparating ni Sara Duterte. I am watching you. Umayos kayo. Ganun. Sabi ng mga DDS, fake news na naman si ka-coffee, Nag-fake news na naman tayo sa analysis natin, Paano na naman nag-fake news yan?
Hindi nga pumunta, nandiyan na siya, opportunity niya. Ngayong may oras ngayon, alas 2, pasado alas 2, no? May hearing na ngayon. Tingnan ko lang kung nagsimula na po yung hearing, no? Nakakatuwa itong kampon talaga ni Sara Duterte, Talagang niloloko niya. Yung mga tangang naloloko nila, mga dilis. Wala pang live ka-coffee, no? Alas 2 supposedly magsisimula po ngayon yan. Anyway, wala na tayong dapat asahan kay Sara Duterte. Yung paulit-ulit nila sinasabi noon, nasasagot kami sa proper forum, sasagot kami sa tamang panahon. It's a prank. Joke lang po yan. Hindi totoo na sasagot sila sa tamang panahon at sa tamang forum. Ang impeachment ay isang forum. Nasaan si Sara Duterte? Diba, kung ikaw talaga supporter ni Sara Duterte, matutuwa ka eh. Ang tapang ni Inday Sara Duterte, humarap sa Senado, ipinaliwanag yung kanyang sarili, sinabi niya na wala akong kasalanan. I have nothing to do with the 612 point something million pesos confidential funds na winaldas. I have nothing to do with the unexplained wealth allegations ng kampo ng prosecution. Ganun lang yun eh. Hindi ba tutuwa sa yung mga dilis? Ang tapang naman talaga ng idol namin. Pero hindi ginagawa ni Sara yan. Hindi niya ginagawa yan. Excuse me. Kasi hindi niya kaya. Kahapon lang, ka-coffee. Hindi may paliwanag ng defense niya. Kahapon lang, ha? Sa yung notes ko. May notes ako dyan, eh. Hindi may paliwanag ng kanyang mga abogado, itong attorney Sheila Sison, ang head lead counsel nila. Hindi may paliwanag. Hindi niya masagot isa-isa yung articles of impeachment. Ano yung kanyang style? Kasi binoto si Sara Duterte ng 32 million Filipinos, tapos ngayon gusto niyong i-impeach. Kasi itong mga prosecutor na yan, dapat panagutin din sila, gawin din sila accountable, etc. Walang connection yung kanilang argument. Kasi hirap na hirap silang ipagtanggol si Sara Duterte. The more, na kapag si Sara Duterte ang umupo dyan sa impeachment trial, mas lalong mawiwindang ang legal counsel. Tatambling-tambling sila dyan. Kasi mamaya kung ano na sabihin ni Sara Duterte. O nilinisin na naman ng counsel yan. Kaya hindi talaga a-attend yan. Niloloko lang kayo. Kayo mga tangadilis, niloloko lang kayo na matapang si Sara Duterte. Hindi. Nasabi niya bloodbath, etc. Meron pa siyang term na sinasabi dyan. Wait lang. Ano yung term niya? Medyo malalim yung term niya eh. Ewan ko kung saan Wikipedia niya nabasa ito eh. No? Unbowed daw siya, no? Hindi raw siya mapapasuko, hindi siya mapapayuko, etc. Bloodbath daw po ito. Bloodbath, tapos ayaw niyang harapin, no? Talaga nga naman, wait lang. Hanapin ko yung exact term, no? Para hindi tayo maligaw. Katawa itong si ate mo, eh. Takot din naman. Kasi kung matapang siya, haharap talaga siya. Wait lang, hinahanap ko yung yun. Ito yung term niya. Basahin ko na lang. And I quote, "In this bloodbath and bludgeoning," lalim eh, no? "I will be blooded but unbowed." End of quote. Inday Sara Duterte. Ang lalim, no? In this bloodbath, unang-una may bloodbath ba? May bludgeoning ba? Walang bloodbath. Walang ganyang laban dahil duwag nga kayo, ayaw nyong harapin. Bludgeoning pa, may pagkabayulenting, etc. Batuhan ng kung ano man, talagang matindi. Extreme. Intense. Wala namang ganyan nangyayari. Wala pang ganyan nangyayari. Posible in the future magkaroon. "I will be blooded and unbowed." Ako po ay magiging duguan, pero ako po ay hindi susuko. Ako po ay hindi yuyuko sa inyo. "I will be blooded but unbowed." Wow! Naniwala na naman yung mga tangandilis. Ang tapang ni Sara Duterte. Hindi totoo yan. Puro salita lang yan. Kinabisado niya lang yan. Pero sa totoong buhay, hindi siya yan. Natakot na nga, Alam ko, umalis na dyan sa House of Representatives kasi magsisimula na yung hearing. Natakot. Ginulo lang at niremind yung mga senador na nagbabantay ako sa inyo. Diba? Paano nakaramdam? Day 1 ng trial, tiklop na tiklop eh. 'Di ba? Ang yayabang, maging itong attorney Sheila, ang angas, si Sara Duterte yung style yung mga galawan, 'di ba? Unang araw pa lang 'yan. Historic po ito. Marami po nagbabantay, kaya kailangan ni Sara Duterte ipanalo niya ito. Kasi pag naipanalo niya yan, susi niya yan para maging presidente siya. Kaso napahiya. Day 1 pa lang, pahiyang-pahiya na po. Presentation of evidence pa. Naku po, tingnan natin.
Nanguna, akala ko syempre may kaunting ano, no? May kaunting intensity. Ang tawag natin dyan? Kaunting balitaktakan, kaunting debate. Wala pa kahapon kasi okay lang, maintindihan mo naman kasi introduction pa lang yan eh. Entry ng council, kung nagpakilala sila, etc. etc. And inubos din ni Mama Alan Peter Cayetano yung oras patungkol doon sa issue ng presiding officer, etc. O, mayroon daw tayong ano, may nag-text sa akin, no? Oh, ito ha, i-quote ko yung nag-text sa akin, no? The prosecutor might move to call Sara in the witness stand to testify on the authenticity of her video on hiring an assassin to tsugiin President Marcos, First Lady, and the former speaker. Pwede. Siya nagsalita niyan eh. Ang problema ito ho, natakot na, umalis na dahil daw nalaman niyang ito ang balita. Oh, tumakas na. O kasi mamaya ipatawag siya ng prosecution eh. Oh, isumpi na siya ng sa impeachment court. Eh, di lalo siyang madidiin dyan. Oh. Lumayas na tuloy. Hindi niya kinaya ang showbiz. Kasi nanggugulo lang siya. Just to remind you, Ka-Coffee, ang purpose ni Sara Duterte is not to participate in this impeachment trial. Yung being niya, mag-participate kasi representant siya ng council niya. Yung presence niya dyan, takutin lang yung mga senador. Nagbabantay ako sa inyo, umayos kayo or else matatalo kayo sa susunod na eleksyon. Period. Ugaling DDS. Ugaling dilis. Ganyan ang kanilang galawan, bayulente, pananakot, etc. Oy, Ka-Coffee, di nyo kami mabubudol. Yan po yung style ninyo. I-komento ang inyong opinion, reaction dyan sa comment section para mabasa po ng iba natin mga Ka-Coffee. Nasa Facebook, please like and follow, YouTube subscribe, TikTok subscribe. Mamaya, Abante Bisaya, alas 4 po. Kita-kits tayo kasama si Mima Alicia. Bye-bye.